Assalamualaikum mga wata! Ngayon ay batad no! Kumusta kayo? Ako si Teacher Nida, ang guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating aralin? Kung ganon, halina't manood, makinig at matuto. Ihanda ang inyong lapis at papel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagkilala at pagbigkas ng titik P. Bago natin sisimulan ang ating aralin, magbabalik-aral muna tayo. Pumalakpak kung ang larawan ay may tunog at ikaway naman ang kamay kung ito ay walang tunog Handa na ba kayo? Sisimulan na natin! Para sa unang larawan, tama! Dahil ang salitang banga ay may tunog Pangalawang larawan, mahusay! Dahil ang mais ay walang tunog Para naman sa ikatlong larawan, ang galing! Dahil ang salitang kahon ay walang tunog Para sa ikaapat na larawan, tama! Dahil ang salitang sanga ay may tunog Para sa panghuling larawan, magaling! Dahil ang salitang tainga ay may tunog Nasagot ba ninyo ng tama mga bata? Mahusay! Ngayon, dadako na tayo sa bago nating aralin. Mga bata, mayroon na ba kayong sariling pitaka? Mayroon akong kwento. Pakinggan nyo ng mabuti at aalamin kung ano kaya ang kulay ng pitaka ni Pamela. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang pitaka ni Pamela na isinulat ni Gina Cherian B. Usumo. Si Pamela ay nakatanggap ng pulang pitaka. Ito ay ibinigay ng kanyang tiyo Pepe. Masaya si Pamela dahil gusto niya ang kulay pula. Niyakap niya ang tiyo Pepe bilang pasasalamat. Ngayon ay mayroon akong mga tanong mula sa kwentong aking binasa. Sino ang nakatanggap ng pitaka? Tama! Ang nakatanggap ng pitaka ay si Pamela. Sino naman ang nagbigay ng kaniyang pitaka? Magaling! Ang nagbigay ng kaniyang pitaka ay si Tio Pepe. Ano naman ang kulay ng pitaka ni Pamela? Tama! Ito ay kulay pula. Ngayon ay aalamin natin kung ano-ano ang mga salitang nagsisimula sa tunog na mula sa kwentong napakinggan. Narinig natin sa kwento ang mga salitang Pamela, Pepe, pitaka, at pula. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa titik P at may tunog na Ulitin nyo nga. Mahusay!
Narito ang iba pang mga larawang nagsisimula sa titik P na may tunog pagong, payong, papaya, palaka, pepe. Ngayon mga bata, sabay nating kilalanin ang mga larawan. Pagong, payong, papaya, palaka, pepe. Kayo na lang. Ang galing! Napansin ninyo na ang unang titik ng salitang pagong, payong, palaka, at papaya ay nakasulat sa maliliit na titik dahil ito ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan. At ang salitang pepe ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay tiyak na ngalan. Ngayon naman ay maituturo akong awit tungkol sa titik P. Makinig kayong mabuti at mamaya sasabayan ninyo ako. Ano ang tunog ng titik P? Titik P, titik P. Ano ang tunog ng titik P? P, P, P. Uulitin ko mga bata. Ano ang tunog ng titik P? Titik P, titik P. Ano ang tunog ng titik P? P, P, P. Sige nga mga bata, sabayan nga ninyo ako. Ano ang tunog ng titik P? Titik P, titik P. Ano ang tunog ng titik P? P, P, P. Sige nga mga bata, awitin nyo ngang muli. Sa puntong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano isusulat ang malaki at maliit na titik P. Uunahin ko ang pagsulat ng malaking titik P. Gumuhit ng linya pababa, gumuhit pa kurba, hanggang sa pula. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Gumuhit ng linya pababa, gumuhit pa kurba, hanggang sa pula. Kayo naman. Mahusay! Ituturo ko rin sa inyo kung paano isusulat ang maliit na titik P. Mula sa pula pababang guhit at gumuhit pa kurba. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Mula sa pula pababang guhit at gumuhit pa kurba. Kayo naman.
Ang galing! Ngayong alam na ninyo ang tamang tunog at tamang pagsulat ng titik P, oras na upang tayo ay magbasa ng mga salita, parirala, at pangungusap na may tunog. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, babasahin ko ang mga salita. Pagkatapos, ay sasabayan ninyo ako. At sa pangatlong beses, kayo na lang ang magbabasa. Pala, palaka, papel, papaya, pato, Pablo. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Pala, palaka, papel, papaya, pato, Pablo. Sige nga mga bata, kayo na lang ang magbasa. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay babasahin ko ang mga pariralang may tunog. Mga pato, papel na puti, malaking paso, mabait na pusa, mataas na puno. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Mga pato, papel na puti, malaking paso, mabait na pusa, mataas na puno. Kayo na lang. Sa puntong ito, babasahin natin ang mga pangungusap at sasagutin ninyo ang mga tanong. Ako muna ang magbabasa. Kumain ng puto at pinya si Pipito. Sabayan nga ninyo ako mga bata. Kumain ng puto at pinya si Pipito. Ano-ano ang mga kinain ni Pipito? Tama! Ang mga ito ay puto at pinya. Mabait ang alagang pusa ni Pang. Sabay nga nating basahin muli mga bata. Mabait ang alagang pusa ni Pang. Sino ang may pusa? Mahusay! Si Pam ay mayroong pusa. Ngayong alam na ninyo ang titik P at ang tunog nito, ay sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Handa na ba kayo? Lagyan ng check kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog at X naman kung hindi. Ang unang larawan ay ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang pagong ay nagsisimula sa tunog na. Ang pangalawang larawan naman ay mahusay. Ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang papaya ay nagsisimula sa tunog na. Ang pangatlong larawan ay mahusay. Ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang pinya
ay nagsisimula sa tunog na. Ang pang-apat na larawan ay magaling! Ang tamang sagot ay X. Dahil ang salitang relo ay hindi nagsisimula sa tunog na. At ang panghuling larawan ay ang tamang sagot ay check. Dahil ang salitang pato ay nagsisimula sa tunog na. Alhamdulillah mga wata! Ako'y natutuwa sa galing na inyong ipinakita sa bawat gawain sa ating aralin. Naway marami kayong natutuhan ngayong araw. Sa muli, ako si Teacher Nida na nagsasabing ugaliing magbasa upang buhay ay maging kaaya-aya. Sukran, siya bubataman, insyaallah, siya sa tamundok ang mga gay, makapamagilayat ano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tudang ba? Paalam! Thank you.